DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, Miyerkules tayo ngayon. August 14, 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Kaluyulo at iba pang atletang Pinoy na sumabak sa 2024 Paris Olympics balik na sa Pilipinas. Heroes Welcome Parade sa mga atletang Pinoy kasado na. Bamban Mayor Alice Guo sinibak na sa pwesto ng Ombudsman. Satisfaction rating ng Pangulong BBM tumaas sa second quarter ngayon o ayon sa isang survey. Department of Agriculture binasura ang panawagang magdeklara ng state of national calamity sa harap ng pagsipa ng kaso ng African Swine Fever. Lisensya ng driver na nag-counterflow sa EDSA bus lane hinirit na masuspindi. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, personal na sinalubong ng First Family and Team Philippines na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Kapwa nakasuot sina Pangulong BBM at First Lady Lisa Araneta Marcos ng black jacket na may nakasulat na Philippines. Kasama ng first couple na sumalubong sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at iba pang mga atletang Pinoy ang kanilang mga anak na sina Joseph Simon Marcos at William Vincent Marcos. Isang masarap na dinner ang sumalubong naman sa mga atleta. Kabilang ang salmon belly, sinigang flavored with kamyas, roasted US Angus rib eye with mechado sauce na may kasamang sweet potato mash at salted French beans. Naman ito ng dessert na flourless chocolate, decadence cake at pistachio macaron, habang dalandan juice, coffee at tea naman ang inumin. Mismo ang Pangulong BBM ang nag-abot sa mga atleta ng kanilang insentibo at Special Citation Award. Ang lahat ng Paris Olympians ay tumanggap ng tig 1 milyong piso, habang si Yulo naman ay tumanggap ng 20 million. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang galing ng mga Pinoy Olympians at ang ibinigay nitong karangalan sa bansa. Yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo na mga pamilya ninyo. At alam naman natin, hindi talaga, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. At napakahalaga. At ngayon, it is now in the international stage. And so, we can see that ulit, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Alam ko na iniisip ninyo, gymnastics, boxing, di ba, sa pole vault, yan yung iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo, na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. Kakaiba ang biyaheng naranasan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa kanyang pag-uwi sa bansa. Yan ay makaraang ibigay sa kanya ang first class seat ng Philippine Airlines mula France hanggang Villamor Air Base sa Pasay. Nagmahagi pa ng larawan si Yulo sa kanyang first class seats experience sa aeroplano kasama ang girlfriend na si Chloe San Jose. Samantala, nasa bansa na si Yulo at iba pang mga atleta kung saan mainit silang tinanggap nga ng Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family sa Malacanang.
Habang gaganapin naman maming hapon ang Heroes Parade mula dito po sa Elizalde Hall sa Pasay, harap po ng DZRH patungo sa lungsod ng Maynila. Magpapatupad ng Stop and Go scheme sa halip na magsara ng kalsada ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ruta ng parada ng mga Paris Olympians ngayong araw. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Dan Artes, hindi kasi nila inaasahang magdudulot ng mabigat na daloy na trapiko ang naturang parada. Sinabi ni Artes, posibleng magtagal lamang ng tig 5 minuto ang titigil ng takbo ng mga motorista sa bawat kalyang daraanan ng convoy ng 22 atleta. Gayunman, magpapakalat pa rin sila ng 300 tauhan na magmamando sa mga kalsada at maglilinis sa mga daraanan ng parada. Gagawin ang Grand Homecoming Parade mula Aliw Theater dito po sa harap ng DZRH. Mapaikot yan sa ilang kalye ng Maynila pabalik sa Rizal Memorial Sports Complex. Samantala, ilan naman sa mga taga-showbiz nalungkot sa no-show ng pamilya ni Kaloy sa Heroes Welcome sa mga atleta. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pinag-uusapan sa mga taga-showbiz kagabi ang pagdating ng mga atleta natin na lumaban sa Paris Olympics 2024 at pinakakaabangan syempre kung sasalubong ba ang pamilya ni Carlos Yulo pero hindi ito nakita. Wala pang nakakaalam kung nagkita sila o nagkausap pero wala rin ang pamilya ni Carlos Yulo sa Malacanang na kung saan ay doon ibinigay ng Pangulong Bongbong Marcos ang 20 million pesos na pabuya. Ang ibang atletang pinarangalan ay kasama ang kanilang pamilya pero wala yung kay Carlos Yulo. Ang girlfriend nitong si Chloe San Jose ang kasama at ang supporter nitong si Cynthia Carrion. Sa mga taga-showbiz ay nalungkot sa nakita nila dahil iba pa rin talaga kapag nakipag-ayos na sa pamilya lalo na ngayon sa panahon ng tagumpay. Isang premyadong aktor ang nag-post sa kanyang social media account na tila tumutukoy ito sa issue ni Carlos sa kanyang pamilya. Ang sabi sa quote card na ipinost nito, "No matter how poor you think you are, if you have family, you have everything." Sana maging maayos na at hangad naman ang karamihan na magkaayos na sina Carlos Yulo at ang buong pamilya. Gorgie Rula po mula sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oy, mga misis! May araw ba si Mr. pag-uwiin la galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Betablan Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Asahang makatatanggap ng aumento sa sahod ang mga minimum wage earners ng Region 4A o Calabarzon sa susunod na buwan. Ayon kay Labor Secretary Benbenito Laguesma, sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang proseso para sa wage adjustment. Kabilang dito mga public kasama dito yung public consultation kaugnay ng petisyong dagdag sahod ng mga manggagawa sa buong rehiyon. Ito ay bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ng rates ng bawat rehiyon. Nag-issue ng kautusan sa loob ng 60 araw matapos ang anibersaryo ng huling aumento na ipinatupad. Sinabi pa ni Secretary Laguesma, ang pinakahuling wage adjustment ng Calabarzon ay noon pang Setyembre ng 2023. Pinuri naman ng Senado ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa inilabas nitong Executive Order No. 64 na nagtataas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Senator Bong Revilla, Chair ng Senate Committee on Civil Service, Government Organization and Professional Regulation, saludo siya sa Pangulo dahil tinupad dito ang pangako noong sauna na itataas ang sweldo at magbibigay ng dagdag na benepisyo sa government workers bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at maayos na pagtatrabaho. Retroactive ang implementasyon ng EO64 at ito'y gagawin sa 4 na bigayan. Nagsimula na nitong Enero 1 ng 2024. Ang second tranche ay sa Enero 1 ng 2025. Ang third tranche naman ay sa January 1, 2026 at January 1, 2027 naman ang fourth at final tranche.
Sanabi ni Revilla na ang civil servants ang backbone ng government service kaya dapat lamang silang mabiyayaan ng aumento sa sahod bilang pagpapahalaga sa kanilang serbisyo at sakripisyo sa bayan. Pinasisibak na sa pwesto ng Office of the Ombudsman si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Sa 25 pahinang desisyon ng Ombudsman, bukod sa pagpapatalsik sa pwesto, hindi na rin makukuha ni Guo ang kanyang retirement benefits at bawal nang tumakbo sa anumang sangay ng pamahalaan. Ayon sa Ombudsman, ang ginawa ni Guo gaya ng pagkakasangkot sa sinalakay na Pogo Hub sa kanyang nasasakupan ay patunay lamang na wala siyang paggalang sa batas at pansariling interes lamang ang iniisip. Unang inireklamo sa Ombudsman si Guo ng Department of the Interior and Local Government sa kasong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Naharap din siya sa reklamong human trafficking kaugnay ng sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac. Bahagyang tumaas ang satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa survey na isinagawa ng Oculum Research and Analytics, kalahati o 50% ng mga Pinoy ang nasiyahan sa performance ng Pangulong BBM. Bahagyang mataas ito sa 49% na nakuha ng Pangulong BBM sa unang quarter ng taon. Sa kabila nito, tumaas naman ng 22% mula sa 18% ang mga hindi nasiyahan sa Pangulong Marcos. Samantala sa parehong survey, bumagsak naman ang satisfaction ng mga Pilipino para kay Vice President Sara Duterte kung saan mula 75 noong unang quarter, bumaba na lamang ito sa 64%. Inasususpende ni Senator Rapi Tulfo sa Land Transportation Office ang lisensya ng driver na nag-counterflow sa EDSA bus lane. Maliban sa driver na si Christopher Jude Lim Divera, inasususpende rin ni Tulfo ng 3 buwan ang tauhan ng Department of Transportation na naghatid pa kay Divera sa kanyang condominium sa BGC o Bonifacio Global City. Sabi ni Tulfo, questionable ang ginawa ng tauhan ng DOTR, gayong dapat presinto ang pinagdalahan kay Divera dahil sa nagmamaneho ito ng lasing. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim Divera, suspindihin yung lisensya nito. Yes, I Mr. want Chair. his license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr., Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nitong si Christopher Lim Divera. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop nyo na yung investigation, sinasabi niyo, precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. Mr. Chair. Suspindihin niyo po yung tauhan niyo. Nangako naman ang Executive Director ng LTO na si Greg Pua Jr. na agad ngang re-resolbahin ang naturang issue. Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Punot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, modern and Sambomon cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4, idiniklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang centennial year ang centennial year ng Manlilikha ng Bayan ang August 13 ngayong taon hanggang August 12, 2025. Ito'y bilang pagkilala sa ika-100 taong ng pinakamatandang Ilocano master weaver na si Magdalena Gamayo. Base sa Proclamation No. 664, lain ng hakbang na bigyan diin, isulong at ipaunawa sa mga Pilipino ang kahalagahan ng tradisyonal na sining at kultura ng Pilipinas. 2012 nang kilalanin si Gamayo bilang Manlilikha ng Bayan sa pamamagitan ng Proclamation 474 na inilarawan ng National Commission for Culture and the Arts bilang Weaving Bertuso mula sa Ilocos Norte.
Susubukan naman ni Senator Amy Marcos ang bagsik ng lambanog sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Quezon ngayong Miyerkules. Ito'y bilang pakikiisa ng Presidential Sisters sa Quezon Lambanog Summit. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Nyug-Nyugan Festival. Iindak din ang Presidential Sisters sa tinaguriang Mother of All Festivals na isa sa mga nangunang entry ng Aliwan Fiesta ng DZRH at MBC Group ngayong taon. Gaganapin ang summit sa Provincial Capitol Compound sa Lucena City kung saan magsisilbing guest of honor at speaker si Senator Amy. Makikita sa selebrasyon ang nagagandahang agritourism booths ng bawat bayan kung saan tampok ang kanilang mga produktong agrikultura, kagamitan sa bahay at kultura. Ikinatuwa naman ni Senator Marcos na bumalik ng sigla ng turismo sa lalawigan ng Quezon sa ilalim ng pamumuno ni Governor Helen Tan at patunay anya rito ang dinagsang pagbubukas ng festival na matatapos pa sa August 19. Ay, magandang umaga po. Ay Dr. Kim Tan dyan po sa Lucena. Samantala, 43 anyos na high-value drug personality ng PIDEA arestado naman sa Bacnotan, La Union. Aba, may halos kalahating milyong pisong halaga daw po ng shabu ang nakumpiska. Masantos siya kabasan ni Check Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. Aris 38, Freddy. Freddy. Yuhu. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 or an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition ang kinakarap ngayon ng suspect na kinilalang si Ralph Blanes Licudan alias Badong 43 anyos, high-value drug personality, matador at residente ng poblasyon Bacnotan, La Union. Sa ulat ni PIDEA Region 1 Officer in Charge, Director 3 Attorney Sariana Aquino Isidro, nagsilbi ang kanilang tropa ng search warrant alas 6 ng umaga kahapon sa bahay ng suspect kung saan nakumpiskang 10 pirasong heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance suspected to be shabu na may timbang na 70 gramo na may street value na 460,000 pesos. Nasamsam din sa bahay ng suspect ang mga drug paraphernalias, caliber 38 revolver na baril na may 6 na bala, 3 bala ng nasabing baril at 3 bala pa ng caliber 45. Agad inaresto ang suspect. Nasa kustodiya ngayon ito ng PIDEA Regional Office 1 sa San Fernando City, La Union para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Tumaas naman ang 32.32% ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipa ang GGR sa 89.23 billion pesos. Mas mataas ng higit sa 32% kung ikukumpara sa 67.43 billion pesos sa katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara sa 81.70 billion pesos na naitala sa first quarter. Sinabi ni Tenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line nito ng higit ng 6 na beses na isang bagong record high. Sinabi ni Tenco na nakapagtala ang e-game sector ng impressive na 525% increase na nagbigay ng 30.85 billion pesos na kita mula sa dating 4.93 billion pesos lamang noong nakalipas na taon. Ay, maraming salamat nga pala sa... Maraming salamat po sa ating mga kaibigan dyan po sa Public Attorney's Office. Nagpapatuloy ho yung kanilang annual convention. So, thank you Thank you, Justice Persida Rueda Acosta. Ayan, thank you. Kaya lang, umakyat ho tayo ng stage ng pipilay-pilay. Salamat. Justice Persida Rueda Acosta. Maraming salamat po sa naturang pagkilala. Ay, baka kayo ay may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics.
hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 3rd District ng Leyte, tinutukan ng kapulisan dahil sa mga nangyayaring krimen. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Kahit hindi pa eleksyon, tinutukan ng kapulisan sa Eastern Visayas pagbantay ng seguridad sa 2nd Distrito ng Leyte. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Rinaldo Pawid. Ayon kay General Pawid na kinukonsidera ng Philippine National Police noong mga nakaraang buwan na may nangyaring mga krimen sa naturang bayan na ang mga biktima ay mga barangay official at may napatay. At noong nakaraang election period sa 2nd Distrito ng Leyte na sa ilalim ng areas of concern, ipinag-utos ng general sa kapulisan na tutukan ang 3rd District ng Leyte na walang mangyaring krimen. Wala dito sa DY Vilacson Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Ibinasura naman ang Department of Agriculture nitong Lunes ang mungkahing magdeklara ng State of National Calamity bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng African Swine Fever sa bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pinalalakas na ang border controls. Agarang programa sa pagbabakuna at tinaasan na rin ang kompensasyon na dapat na matanggap upang epektibong mapangasiwaan ang pagkalat ng ASF. Tiniyak ni Secretary Chu Laurel sa mga mamamahayag na dumadalo sa pagtalakay ng Kongreso sa budget ng Department of Agriculture para sa susunod na taon, hindi maaapektuhan ang supply at presyo ng karneng baboy sa harap ng sitwasyon dahil sa ASF. Ang bagong strategiya ay nakatutok sa pag-isolate ng mga farm na nagpositibo sa sakit, hindi tulad ng inisyal na ginagawang pagtugon noong 2019 na nagpatupad ng malawakang lockdown sa buong bayan. Nagbalangkas na rin ang DA ng iba't ibang mga paraan upang malabanan ang muling pagdami ng ASF. Kabilang dito ang pagtatalaga ng livestock checkpoint upang mapigilan ang pagbiyahe ng mga may sakit na hayop na tangkang iposlit at ang agarang pagbili ng 10,000 doses ng ASF vaccine para sa emergency na pagbabakuna sa mga apektadong lugar. Layunin nito na mapigilan ang epekto sa industriya ng baboy, lalo na ang muling paglaganap ng impeksyon. Inaasahang sisimula naman ang pagbabakuna sa uling kwarto ng taon kung saan 600,000 doses ng mga bakuna ang gagamitin sa mga lugar na may aktibong kaso ng ASF bilang simula ng pagkontrol sa nabanggit na sakit. Sinabi pa ni Secretary Laurel, tataasan din ang bayad pinsala sa mga magsasaka na magsusuko ng kanilang may sakit na baboy. Ang kompensasyon ay tinaas mula sa dating maximum na 5,000 pesos kada baboy, ngayon 12,000 pesos na, upang mahikayat ang mga nag-aalaga ng baboy na isurrender ang mga may sakit na hayop sa halip na ibenta ang mga ito. Magpapatupad din ang DA ng repopulation program kung saan batay ito sa pinakahuling data mula sa Philippine Statistics Authority ay makatutulong din mabawasan ang epekto ng ASF sa produksyon ng swine industry. Sano nga po, matutukan ho ng gusto, ano ha? Lalong-lalo na ho yung paggamit ho ng bakuna. Inaasahan darating naman ngayong Biyernes ang mga bakuna kontra sa kumakalat na African Swine Fever o ASF. Itong kinumpirma sa DZRH at radyo natin ni Assistant Secretary Arnel de Besa, ang spokesperson ng Department of Agriculture, kasunod ng utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magkaroon ng emergency procurement ng bakuna. Ayon kay de Mesa, nasa 2,000 hanggang 10,000 doses ng ASF vaccine ang inaasahang inisyal na makukuha ng bansa. Kung di ako nagkakamali doon sa usapan namin ni Asek Dante, para mga 2,000 muna at 10,000 itong emergency procurement. Priority natin, Karen, itong sa Batangas nga muna. And then eventually, susunod na rin yung mga ibang lugar.
Samantala, ibinahagi din ni De Mesa na tinaasan nga ng gobyerno ang indemnification para sa mga baboy na dadaan sa proseso ng depopulation. Kung dati niya ay saradong 5,000 anuman edad na o laki ng baboy, ngayon ay 4,000 na para sa biik, 8,000 para sa medium size at 12,000 para sa large size na mga baboy. Kaya lang hindi nilinaw din ng DA kung ano naman ang minimum bilang ng mga baboy na masasakop sa naturang indemnification program. Kasi dati paglagpas na ng 10 ulo sa bawat babuyan, hindi na daw kasama dahil yan malakihan na. Paano kung halimbawa may alaga ka isang baboy ng anak ng 10? Hindi ka na, di ba? Mali yung dating patakaran eh. Armadong pakikibaga, hindi solusyon para makamit ang pagbabago sa gobyerno. Ayon naman ito sa isang opisyal ng Philippine Army. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Hindi solusyon sa pagbabago ang armadong pakikibaka. Nakakamit lamang ito sa pamagitan ng mapayapa at nagkakaisang pagsisikap ng bawat isa. Ayon kay Brigadier General Romualdo Raymond Landingen, Commander ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army, walang masama sa pagsulong ng advokasya kung idadaan sa mapayapang pamamaraan. Binigyan din niya na hindi makakamit ang pagbabago sa maras na pakikipagtunggali o paglaban sa pamahalaan. Inihayag ni Landingen na patuloy ang pagsasagawa nila ng Youth Leadership Summit upang magabayan ang mga kabataan at hindi sila malinlang sa maling ideolohiya ng mga komunistang teroristang grupo. Pinayuhan din nito ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak upang hindi mahikayat na sumapi sa teroristang grupo upang hindi tuluyang masira ang kanilang kinabukasan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyos na Romy, maraming salamat. 29 na makalipas ang alas 4, dalawang drug den, sinalakay naman ang mga otoridad sa magkahiwalay na lugar sa Davao Region. Meron daw pong 9 na naresto. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Siyam na drug personality ang naresto matapos sinalakay ng pinagsabi ng person ng PDEA 11, Davao del Sur Provincial Office at Davao del Norte Provincial Office ang dalawang drug den sa Davao del Sur at Davao del Norte. Unang sinalakay ng mga otoridad ang Purok Makupa, Barangay Visayan Belis, Tagum City, Davao del Norte, kung saan naresto ang drug den owner na si alias Mayet at dalawang kasamang sina alias Marino at alias Vincent. 78,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpisa ng kapulisan, habang ang pangalawang drug den na sinalakay ng kapulisan ay sa Purok 7, Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur. Target sa operasyon ang naresto ng otoridad na si alias MM, 19 anyos. Kasama niya nadakip ang 5 kasamahan na sina alias Floyd, alias Abdul, alias Ramil, alias Lucy at alias Kinhar na naaktuhan na nagshabu sisyon. Nakuha sa posisyon ng mga suspek ang 15 grams sa hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Sa ngayon, nakakulong na ang mga naresto at sasampahan sila ng kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, John. Ikinatuwa naman ni Senator Amy Marcos ang pagpasa ng panukalang batas na magpapalawak sa Bangi District Hospital sa Ilocos Norte. Sa ilalim ito ng House Bill 8484 na naglalayong i-upgrade ang nasabing paggamutan bilang isang Level 2 District Hospital. Ayon kay Senator Marcos, malaking tulong ang pag-aproba ng naturang panukala para sa bayan ng Bangi na kadalasang dinarayo ng mga turista dahil sa tinatawag na windmills. Sinabi ng Presidential Sister na pahuhusayin ang nasabing panukala ang mga serbisyong medikal, yan din ang healthcare accessibility sa Northern Region. Kabilang sa pinasalamatan ni Senator Amy Marcos, si Senate President Jesus Guerrero matapos makalusot ang panukala sa ikatlot huling pagbasa ng mataas na kapulungan. Binigyan din pa ng mababatas ang pangangailangan na mapalakas ang public healthcare facilities at mailapit sa mga Pilipino ang dekalidad at abot-kayang medical services. Sinimula na ng Senado na himayin ang 6.35 trillion peso national budget para naman sa susunod na taon.
Tinglahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang presentasyon ng Development Budget Coordinating Committee sa Senate Finance Committee na didinig sa panukalang pambansang budget ng 2025. Ayon kay Pangandaman, ang sektor ng edukasyon pa rin ang makakakuha ng pinakamalaking pondo. Sa susunod na taon, aabot ito ng 977.6 billion pesos o 15.4% ng proposed national budget. Sinusundan ito ng Department of Public Works and Highways na merong 900 billion na pondo, kasunod ng Department of Health na meron namang 297.6 billion pesos. Kasama sa tatanggap ng malalaking alokasyon, sa susunod na taon ang Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture at ang Department of Agrarian Reform. Tuloy ang tigil pasada ng Transport Group na Piston ngayong araw upang tutulan ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Ayon kay Marilyn Lapitan, Sekretary ng Piston Baclaran, maghapon ang kanilang tigil pasada ngayon na inaasahan dadaluhan ng libu-libong miyembro mula sa Metro Manila at mga lalawigan. Batay sa kanilang schedule, magsisimula sila magtipon ganap na alas 6 ng umaga mamaya at saka magtutungo sa Mendiola sa Maynila, dala ang panawagan sa Pangulo na pakinggan ang resolusyon ng Senado na suspindihin muna ang naturang programa. Kakalampagin din ng mga driver at mga operator ang Korte Suprema na nagdesisyon na ang hirit nilang temporary restraining order laban sa modernization program ay hindi naman naaaksyonan. Pero tuloy pa rin ang number coding schema sa gitna ng mangyayaring 3 araw na transport strike simula ngayong araw. Sinabi ni MMDA Acting Chair Rolando Artes, handa naman ang gobyerno na respondihan ang mga maapektuhang commuter. Diskumpiyado rin si Artes na magiging matagumpay ang naturang transport strike na naglalayong itigil ang PUB Modernization Program. Ito'y dahil niya tinuldukan na ng Pangulo ang naturang usapin at sinabing hindi masususpende o matitigil ang modernization program ng mga PUB. Sinabi pa ni Artes, tanging abala lamang sa commuter ang magagawa ng naturang transport strike. Reforma sa pagproseso sa budget sa ilalim ng Marcos Administration layong ipadama ng Pangulong BBM sa ordinaryong Pilipino. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Sinisiguro ng Department of Budget Management o DBM na ang mga reforma sa operasyon ng ahensya, partikular na ang pagpoproseso ng national budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay mararamdaman ng bawat ordinaryong Pilipino. Yan ang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa panayam sa kanya sa Malacanang Insider, kung saan inilahad ng kalihim ang mga reforma sa operasyon na ipinatutupad ng ahensya lalo na ngayong budget season. Isa na riyan ang pag-iimplementa ng cash-based budgeting o ang pagbibigay ng budget doon lamang sa mga ahensya ng pamahalaan na makakapagpresenta ng mga implementation-ready project. Ito anaya iyong mga proyekto na kayang matapos sa isang taon na may agarang epekto sa mga target nitong benepisyaryo. Isa rin ang pagpapatuloy ng digitalization process na isa sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Marcos. Layo nitong gawing online ang lahat ng transaksyon ng ahensya, gamit lamang ang iisang platform kung saan maipapakita ang budget transparency sa pamahalaan. Ibinida rin ng kalihim ang pagsasabatas ng Open Government Partnership na ayon sa kanya ay kauna-unahang panukala sa budget transparency sa bansa. Dahil dito, ang Pilipinas ang nangunguna sa Open Budget Survey sa buong Asia na tinitignan ngayon ng mga karatig bansa pagdating sa usapin ng transparency sa pagbabudget. Ayon kay Secretary Pangandaman, layunin ng pamahalaan na ang mga reformang ito ay maipadama sa mga ordinaryong Pilipino, sang-ayon sa hiling at utos ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi aniya titigil ang ahensya na nakikita lamang ang magagandang datos na ito sa papel. Sabi ko nga, we are all working so hard, but we don't stop there. Sabi nga ng ating presidente, we don't stop there until maramdaman po ng ordinaryong Pilipino yung mga numerong pinapakita natin. These are indicators that well acknowledged but by our international and development partners. But then at the end of the day po, gusto natin maramdaman to ng mga ordinaryong Pilipino. Yun po yung pinaka-importante po na magawa natin para sa bagong Pilipinas.
Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga po sa mga Pilipino sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Kumusta na po kayo? Lalong-lalo na po yung mga suki natin dyan po sa San Diego, California. Kumusta na po yung ating mga midnight singers? Gandahan po ninyo ang araw-araw na practice dahil nag-aabang na po yung inyong mga fans dito sa Pilipinas para sa inyong nalalapit na concert dyan po sa Philippine Arena. Ayan, wala pa hong petsa pero sold out na po yung ticket. Lupit ano ha? Ma'am Cora, Sir Manny, si Ma'am Linda at saka si Sir Art at saka ang kanilang pinakagwapong membro si June Yambao. Ayan. Payag ka ba dyan, Ma'am Lloyda? Ayan. Oy, magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Michigan. May mga nag-message sa atin kahapon. At syempre sa mga suki natin dyan sa New York. Magandang umaga din po. O nga pala dun ho sa mga nagtatanong, saan daw po ang wake ni Ginoong Mario Santos? Ito po yung tatay ni Cora Lusalia, Santos Lusalia ng Channel 5. Ang labi po ni Ginoong Mario Santos ay nandyan sa St. Peter's Chapel, EPSA Diversion Road, Kawit, Cavite. Malapit daw po sa Phoenix Gas. Nakikilamay tayo kay Direk Cora Lusalia. Ayan, Happy birthday naman sa aking kaibigan na si Ma'am Risa Moises. Si Ma'am Risa po naman ay ito yung nakikita nyo yung Genesis Transport na pag bumiyahe ka papuntang Baguio world class yung bus mo. Yun po yung Genesis Transport ni Ma'am Risa Moises. Ayan, magandang umaga po and happy birthday. Hindi halatang 50 years old na si Ma'am Risa. Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals sa maagang gumigising. At kay Congressman Ador Plato. Mike Lee ng Toyota Alabang. Good morning. Pagaling po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga Pilipinong pabalik ko ng Pilipinas, sana napadalhan pala natin si Kaloy Yulo kahapon ng tangerine chocolate. Bale, papahabol natin para ho sa mga babalik ng Pilipinas, huwag na kayong baon ng imported. Masarap ho ang tangerine chocolate. Gawang lokal but taste and looks global dahil sinuportahan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot para maitanim dyan po sa mga nyugan, sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon na magdiriwang ngayon ng Nyugyugan Festival at saka ng Lambanog Summit. Ang tangerine chocolate po ay pre-process kaya yung po mga magniniyog natin hindi na lamang po mga magsasaka kundi mga MSMEs na sila, mga maliliit na silang mga negosyante. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants na makikita po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino, kaya't mahalaga tangkilikin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Nalalapit na plebisito sa dalawang bayan ng Maguindanao del Norte, pinaghahandaan ng COMELEC at ng security sector. Detalye ng balita mula kay June Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nakahanda na ang COMELEC at ang security sector sa BARM para sa ilulunsad na magkahiwalay na plebisito sa buwan ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Ang bayan ng Dato Udin Sinswat na hahatiin sa 3 munisipyo, ganun din ang Sultan Kudarat na hahatiin naman sa 2 munisipyo na pawang nasa probinsya ng Maguindanao del Norte. Sa pahayag mula kay Cabinet Secretary and BARM spokesman Mud Asnin Pendatun, sa pamamagitan ng plebisito na itinatakda ng BTA Bill, inaasahan nilang malayang makapagboto ang mga residente sa nabanggit na 2 bayan. Yes or no lamang at kasunod dito isang bahagi ng kasaysayan ang maitatala sa Bangsamoro Region sa panahon ng pamamahala ng MILF sa BARM. Ang bayan ng Sultan Kudarat na may 39 barangays ay hahatiin sa 2 munisipyo
Ang panukalang bagong itatatag ay ang Nuling Town. Habang ang bayan naman ng Dos o Datuudin Sinsuat na may 34 barangay sakop ay hahatiin naman sa 3 bayan. Mula sa pioneering na Datuudin Sinsuat Town, ipinapanukala ang pagbuo ng Sheikh Abbas Hamza Town at Datu Sinsuat Balabaran Town. Ayon kay Pendatun, batid ng lahat na may mga grupong hindi pumapabor sa mga development na ito, subalit nakahanda naman umano ang kanilang legal na mga hakbangin. Naghahanda na rin ang PROBAR at ang Joint Task Force Central para sa deployment of troops sa layuning magiging mapayapa ang kabuuan ng plebisito. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak. Nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:42 ang oras sa buong kapuluan. Ay, teka nga pala, mga suki, anytime po pwede ho tayong mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ito pong kauna-unahang post-biotic food supplement. Rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po yung nagtataglay ng post-biotic na meron pong Lactococcus lactis strain plasma. At yan po dumaan ho sa masusing pag-aaral. Mahabang clinical trial po ang dinaanan nito. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po yan kwentong kutsero, dumaan po yan sa clinical trial. Kaya't napatunayan po na pagpasok po ng postbiotic sa katawan ng ultabayo, na-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Ayan, kaya't naitataboy po yung mga toxins sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya't nakatutulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, para magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Theoxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Para po sa mga gusto naman pumunta sa mga butika, Mercury Drug. Sa lahat po ng branches ng Mercury Drug, meron yan sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan, sa panahon na nangangailangan tayo ng kayuda para po sa stress, puyat at pagod, nandyan ang ultabayo. Pero ang mahalagang paalala, ang ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, Teka muna, nasa linya na natin si Dr. Carlo Arcilla, ang direktor po ng Philippine Nuclear Research Institute. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong. Nandito ako sa Thailand ngayon But anyway. Oo. Anyway, sorry for bothering your rest. Alam ko naghahanda din ho kayo. Kumustahin lang ho namin. Anong status na ng ating nuclear program? Kasi may kinausap na yata din ang Pangulo at ini-explore talaga natin ang nuclear technology bilang source ng energy. So, ano na ho status, Direktor? Okay, ang several things ang mga nangyari. Una, ang pinaka-importante po yung batas na magtatayo ng PhilAtOm, yung Independent Regulatory, ay nandiyan na sa Senado. Ang dasal natin ay sana matapos ma-approvean yan before the end of the year bago mag-declare ng candidacy ang mga senators. Kasi po, iyan po ang isang importanteng bagay na para pag magkaroon ng nuclear ay may independent regulatory. Kasi ang pinaray po ngayon, ako ang director, both kami regulator at saka promoter. Hindi maganda, di ba? Oo. Yung, for example, yung Meralco po. Yung Meralco ay seryoso po. Isa sa pinakaseryoso sa magiging nuclear. Ang sabi nila, yun talaga, dapat maitayo yan, no? So, yan. Sana mangyari po yan. Tapos pangalawa, actually, kabibisita lang po nung isang araw dito nung head nung si Hamadi. Siya yung head ng United Arab Emirates, yung operator ng 4 na bagong brand yung malalaking nuclear plants. So, may mga buwisita sa kasama ni Congressman Marco Wangco, yung presidente, para magbigay ng tip kung paano mapapabilis ang ating nuclear. Apat na bagong nuclear ng Saudi? Ng UAE. Ng United UAE? Arab Emirates. Isipin nyo napakayaman at saka napakaraming langis, nagpagawa ng 4 na brand new, malaking nuclear plant. Ang gumawa ang mga Koreano po.
Pero yung balak nating itayo sa Pilipinas, ito yung mga SMR. Hindi lang po SMR. Kasi ang yung small modular reactors, no? Balak talagang itayo yan later on. Especially po yung mga islang hindi nakakonekta sa grid. Na yun ang pinakamahal ng mga kuryente. Ang issue lang kasi sa SMR po ngayon, Kong, kasi ang daming design, isang daang design halos, no? Pero dalawa lang ang tumatakbo. Sabi ko nga, napakaraming PowerPoints, kokonti ang power plant. Okay, so kung hindi SMR ang tinitingnan natin, yung Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan po ay nasa in fact, kasi po ang Bataan na pinakamabilis, yun niya kasi ganito po kasi yan, nuclear regulation does not deal with the abstract. Yan ang sinabi mismo ng head ng US NRC. Kasi ganito, kung magpapatayo ka ng bago, aabutin ka siguro ng 10 taon. Sabi nga ng mga Koreano, okay, meron silang tumaandar na exact model ng BNPP. Nag-submit na po sila ng free feasibility study. Hindi ko alam kung saan pupunta isipin nyo, kasi sabi ko nga, importanteng maano yan. Kasi malalaman natin kung talagang feasible yung BNPP. Kung hindi, huwag natin pag-usapin yan. Pero kung feasible yan, mabibigyan ng armas ang ating Pangulo. Kasi political po yan Hindi yan gusto kasi ng mga Garciang political sa Bataan, no? Para, kasi alam nyo, may lumabas ng CNA, Channel News Asia document, 1 oras tungkol sa Bataan. Kinonsida lahat, taga Singapore yung mga gumawa, opposition lahat. Ang talagang bottom line doon, gusto ng mga tao ng murang kuryente. Nagkaroon ng survey bago lang na ang DOE na ginawa din ng ilang taon na, 80% ng mga kababayan natin ay pabor sa nuklear. Kahit na maraming Hollywood na anti-nuclear, kasi po, sobrang parusa ang mahal ng kuryente. At saka, ang pinakamahal na kuryente ay yung walang kuryente, yung brownout. Lalo, Mindoro areas, laging brownout dyan. Yan po, sa brownout, kawawa. Anong tawag dyan? Yan po yung Ngayon, for example, okay din naman, kasi napakalaki ng plano ng ating DOE, ng renewables, solar at saka wind. Ang issue lang kasi sa dalawang yan, 15% lang yung availability nila, ang tinatawag na capacity factor. Sabihin, 85% of the time, magkukuha ka ng kapalit. Yung kapalit, yun yung mahal. So, kasi pag umaga, ngayon, paano ko mag-solar ngayon? Mahal pa rin naman yung battery. Teka muna, Prof, pag ang Dr. Arcilia, pagka ipinush natin yung Bataan, magkano pang gagastusin? Actually, iyan niya ang dinidebate. Kasi sabi nga ng, ewan ko, ang offer daw, everywhere between $1 to $2 billion, no? Kung yung mga Koreano ang gagawa. Yun nga, sabi ko ang Koreano, they have a very strong credibility kasi nagawa sila nung yung sa the 4 most modern nuclear plants in the world, no? Sila ang gumawa. Ngayon, sabihin natin 1 or 2 billion. Ito ang isipin natin, Kong? Kasi kung sakaling umandar ang BNPP, magkano ba yung yung fuel niyan? Yung fuel kasi ng BNPP, dahil sa tinatawag na energy density, no? Yung fuel yan, kakasya sa isang malaking jeep, tatagal ng 18 months. Isa't kalahating taon, wala ka nang sinusubong fuel, binabantayan mo na lang. Okay. So walang bugayan. Ang cost yan, mga $30 million. Ngayon, kung sakaling coal po yan, na 620 megawatts din, na for 18 months, gaano karaming coal ang kailangan mo? 50 barkong Panamax. Ang Panamax ship is 50,000 tons. Wow. Pag i-importin mo po yung coal na po yan, ang cost $800 million. So $800 million versus $30 million, kailangan pa bang i-memorize? No-brainer. Sabihin natin gumastos ka ng 1 or 2 billion. 2-3 taon, bawi mo na. Tatakbo ng 60-80 taon yung BNPP kasi di pa ka nagagamit Alam niyo po ba yung yung kakambal niya na nandun sa South Korea, 40 anyos nang tumatakbo, ililisensya pa ng additional 20. Ganon din yung sa Slovenia at saka yung sa Brazil. Kasi 3 kapatid niya na tumatakbo na same time.
Very profitable and very safe. Kaya nga hindi ko maintindihan. Nangangailangan tayong kuryente, bakit hindi gamitin yan? Okay. Oo. Doon sa meeting kasi, doon sa report na aming natanggap, after na meeting ng presidente at doon sa mga Arab, mga taga UAE, at saka doon sa mga Koreano, ang direksyon niyang presidente, ituloy na yung mga pag-aaral tungkol ho dito. Ang tanong ko lang, meron bang budget para ho sa study? Hindi, iyon yung budget niya, libre nga eh. Libre na? Libreng ino-offer nga ng Koreano, ang bagal natin. So, ang inisip ko niya, baka may humaharang kasi, okay, ganito yung ayoko namang magbintang kasi baka ako'y mahabla. Pero ganito lang. Kasi, yung sa Bataan kasi, patayo sila ng 3,000 megawatts ang bagong coal, 2,000 megawatts ang batteries, maraming renewables yan. Pag pinaandar mo kasi ang BNPP dahil nabayaran na nga, wala na siyang asset recovery cost, mura yan. So, kakabahan yung mga nagpatayo ng bagong coal dyan. Kasi kung kukunin yung pinakamura. So, anyway, yan lang naman ang isang duda ko. Bakit sila takot sa isang technology na sa ibang bansa proven na? Ayun. Kaya kailangan natin yung batas. Ayun. Kailangan talaga yung batas at saka para yung mga kababayan natin makasiguro na hindi madidiktahan yung regulator, no? Kasi yan yung problema. Sabihin natin yung tawag diyan, may problema yung nuclear. Huwag munang patayin kasi magkakabrownout natin. Hindi pwede. Pag hindi safe, hindi aandar. Okay. Tapos, may iba naman ko, singit lang ako ng konti, Alam mo ba, last week, nagkaroon ng first International Nuclear Science Olympiad. Yes. 17 countries. Tapos, mga pang-high school yan. Dito, ginanap sa Clark, sa Pilipinas. Ang pinakamaraming gold si Singapore, pero ang Pilipinas, number 2. 2 golds, 1 silver, at saka yung pinakamagaling na bata sa nuclear, sa atin ang galing. Galing Pisay, dyan sa sa Baloy, sa Marawi. Isang Muslim na bata. Ibig lang sabihin, sa buo. Ibig lang sabihin, meron tayong manpower. Kung magtutuloy ito, meron tayong mga makukuhang mga human resource. In fact, actually, kinakabahan niya ako kasi sama ng tingin ng mga ibang mga andun sa batang magaling eh. Baka kunin. Siyempre hindi ko naman Actually, ako dito din sa PNRI, meron akong bagong graduate, galing Texas A&M, ang galing nuclear engineer. Sabi ko sa Miraco, para nyo nang awag mo namang kunin muna kasi kailangan namin. Paano ko tatapatan yung sweldo ng bata? Ang galing-galing. Nako, oo. Dumadami na bang kumukuha ng P6 ngayon sa Pilipinas? Actually, marami ng P6. Ang kasi, nagbubukas na rin ng kurso ng nuclear engineering, alam ko si Mapua Lasal at saka si UP. Okay. Kasi, hindi pa sila, bakit mag-i-enroll yung mga bata kung walang nuclear program, di ba? Correct, oo. Kasi na nagtatrabaho. Although, sa buong mundo, 440 nuclear power plants, tapos sabi nga nila, i-triple yan para masolusyonan yung climate change kasi wala kang binubuga. Tumatanda na po yung mga tao nagtatrabaho sa nuclear. Ibang bansa lalo na. For example, sa Germany. Alam mo, si Germany, kinancel yung kanilang nuclear plant after Fukushima. Tapos umasa sila ngayon doon sa gas nila na kinabisara sa patay. So ngayon, hirap sila. Okay. Bumibili sila ng kuryente sa France na nuclear. Tapos gusto man nilang buhayin yung nuclear plant, nag-retire na po yung mga nagtatrabaho sa nuclear plant sila. Kaya nga ang Germany ngayon, ang mahal ng kuryente. Hirap sila. So yun po. Sana nga. Sige, pressurein natin yung mga dapat na trabaho dito para maipasa na yung panukalang yan. Dr. Arcilia, maraming salamat po. Thank you for joining us. Maraming po salamat po. Thank you very much po. Ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Carlo Arcilia, na ngayon po ay nandyan sa Thailand. Magandang umaga, Pilipinas! 4 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas!
57 po makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Central Luzon at mga kalapit na mga lalawigan, mga kalapit na rehiyon. Tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Kaya 20,000 pesos all-in down payment na pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Abay, nasa loob po mismo ng township yung pong eskwelahan, simbahan, munisipyo. Ha? Saan ka nakakita? Nasa loob po ng township yung munisipyo, palengke at iba pa hong mga amenities. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ulitin ho natin, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, aba, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Ito ho, promo nila hanggang December. Kaya ano pang iniintay nyo? Bago ng bahay nyo, may kotseng bago pa kayo. Tawag na! Pero ito, malupit itong si Ma'am Remedios sa Ibanez ng Cainta, Rizal. Ma'am Remedios, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Angelo. Pang ilang panalo nyo na ito? Wala po noon, pang-5 po. Pang-5? Hindi, pero ngayong taon, pang ilan? Pangalawa po. Pangalawa. Kayo din nyo nakadali dati ng 8,000, di ba? Opo. O, kita nyo naman. Ang tiyaga nyo tumutok, ano ha? Pero, paano nyo na dali na yun ang sagot? Yung mga clues po. Sa mga clue. Kasi, wala naman akong binibigyan na prinsipyo ng P6. Nagamit ho kayo ng DLSR. Lang po yan. Talaga. Sige, congratulations. Teka muna, nakarating na sa inyo yung premyo. Opo. Walang tax ha? Magkano nakarating? 7K po. 7K. Sige, congratulations po. Opo. Pandagdag puhunan, ano? Oo. Salamat. Malamig ho ba dyan sa Cainta? Ay, hindi naman po. Hindi. Sige. Opo. Ingat po kayo. Tutok lang lagi, ha? Opo, belated happy birthday po. Ay, walang anuman. Thank you. Ingat po kayo. Ayan, si Ma'am Remedios Ibanez ng Cainta, Rizal. Tiyagaan lang talaga ng tutok, ano ha? Matakin mo, nakakadalawang beses na ngayong taon. Ako nga kumisan, kung hindi ko lang alam yung sagot, nahihirapan din ako sagutin. Pinahihirapan masyado ni Tunog Master Maganda umaga, Pilipinas! Congressman Pulong Duterte, hinamon ng Young Guns na dumalo sa hearing at idepensa ang panukalan nitong random drug testing sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Detalye na balita mula kay Manang Milky Riconan, Arichuel. Manang Milky. Iginagalang ni PBA Party List Representative Margarita Nograles ang panukalang batas ni Davao City Representative Paulo Duterte na layuning isa ilalim sa random drug testing ang lahat ng public officials kasama na ang Pangulo ng Bansa. Ang kay Nograles, dadaan ito sa proseso kaya inaasahan nilang dadalo sa mga committee hearings si Duterte para idepensa ang panukalang batas sa halip na ipasa ang trabaho sa iba. Sanaan niya mabuti ang intensyon ni Duterte at hindi para mangasar at walang bahid ng paghihiganti. Sabi ni Nograles, may ruling na ang Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional na isama sa qualification ng isang kandidato sa halalan ang pagpapasa ilalim sa mandatory drug testing. Para naman kay Davao Oriental Representative Chino Almario, tila may anggulo ng personal agenda ang pagbibigay diin sa panukala na kasama sa ipaparandom drug test ang Pangulo ng Bansa. Ako si Milky Riconan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Magskilan, isang tableta, up to 12 hours, long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang.
kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ngayong araw na ito ay mangyayari ang parada bilang pagpaparangal sa mga Olympians natin na dumating kagabi. Samantala, pirma na lamang ng Pangulo ang hinihintay. Malapit ng maisabatas ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Bill. Ito ay matapos na retipikahan ng Kamara at ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report ng Panukala na naglalayong magkaroon ng sariling gawang Pinoy ng mga sandata, sasakyan at defense equipment ng Pilipinas. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Committee on National Defense Chair, Senator Jingo Estrada, mahalaga na turang panukala upang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa mga defense equipment ng ibang bansa. Iwala din sa Estrada na oras na may sa batas, makatutulong din ang panukala na makapagbigay ng karagdagang oportunidad para magkatrabaho ang mga Pilipino. Una namang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na kung may isa sa batas ang nasabing panukala, tanging mga kagamitang pandepensa na lamang ang na hindi kayang gawin sa Pilipinas ang aangkatin ng ating bansa. Wow, matutuloy na. Kasi nga naman ang laking industriya ho ng paggawa ho ng baril dyan po sa Danao. Pero dahil nga po sa hindi ito nabibigyan ng emphasis, wala masyadong standard. Pero pagka ito'y naging compliant na po sa global standard, hindi na ho ipupushlit yan. Saka yung arms core. Diba? Ang gagaling na workmanship at metallurgy ho ng tsaka craftsmanship ho ng mga Pinoy na gumagawa ho ng barel dyan po sa arms core. Nagsibak naman ang ombudsman kay Mayor Alice Goo, ipinagpasalamat ng dalawang senador. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasares 28. Good morning, Raymond. Nagpasalamat sina Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian sa desisyon ng Office of the Ombudsman na pag-dismiss kay Go Huaping alias Alice Goo bilang alkalde ng Bambantarlac. Ayon kay Hontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women na nag-imbestiga sa mga pogo, tama lang ang desisyon ng ombudsman. Hindi nararapat maging alkalde sa Pilipinas ang isang Chinese national gaya ni Go Huaping alias Alice Goo. Dapat lang panagutin siya sa kanyang paglabag sa mga batas at tiwala siya sa pagsusumikap ng ating mga law enforcers na siya ay mahanap. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, maaring nagtatago ngayon si Goo ngunit hindi nito matatakasan ng mahabang kamay ng batas. Dagdag pa ni Gatchalian na ang desisyon ng ombudsman ay patunay na si Goo ang talagang utak at gumalaw para maitayo ang pogo sa Bambantarlac. Sangkot ang nasabing pogo sa mga iligal na aktibidad gaya ng human trafficking, torture at money laundering. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ipinasubpi na naman ng House Appropriations Committee ang audit report ng Commission on Audit kaugnay ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Inihain ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang motion dahil sa hindi pwedeng isa publiko ang resulta ng investigasyon ng COA. Iuulat dito ng COA ang lumabas na investigasyon nila kung paano ginamit at ginastos ang intel at confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education na parehong pinamunuan ni BP Inday mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa iniimbestigahan ay 120 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2022, 150 million pesos na confidential fund ng Department of Education at 500 million pesos na confidential fund ng OVP nitong 2023. Ayon naman kay COA Chair Gamaliel Cordoba, naipadala na ang kopya ng report sa Office of the President, Senate President at House Speaker. Very much, Congresswoman Castro, for the question. Actually po, the Office of the Vice President have already submitted po the liquidation report, and meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022 po.
So, meron na po kayong findings on the report? Yes po. We already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit findings. No? Yes. Pwede ba sabihin? Because of the nature po of the funds which is confidential. So, samantala, nag-request naman sa Committee on Appropriations ang tanggapan ni BP Sara na iurong ang petsa ng 2025 budget hearing sa August 27 sa halip na sa Huwebes, August 15, pero walang paliwanag tungkol dito ang OBP. 12 individual na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga nasa kote naman sa magkahiwalay na operasyon ng PNP sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Cominang, RH37 Danny. Sa pinaigting na drug operation ng PNP sa Bataan, matagumpay na nasa kote ang 12 individual na sangkot ang mga ito sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Sa ulat mula sa Camp Cirilo, Tolentino, Balanga City, Bataan, kay Bataan PD Colonel Permertria, ang operasyon na isinagawa sa 2 bayan at 1 syudad sa Bataan sa loob lamang ito ng 1 araw. Ito'y sa bayan ng Hermosa na 5 individual ang nadakip at nasamsam ang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ang kabuuan nito sa 136,000 pesos at nakumpiska din ang mga drug paraphernalia. Sa Balanga City, 4 na individual naman ang nadakip na nasa 15 gramo ng shabu ang nakumpiska na nagkakahalaga naman ito sa 102,000 pesos na may kasamang drug paraphernalia. Sa Barangay Mountain View, Maribeles, 3 individual naman ang nadakip at nakumpiska ang 12 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ito sa 81,000 piso, 600 piso at 1 baril na 38 revolver na kargado ito ng bala. Umabot sa 319,600 pesos ang buong halaga ng droga na nakumpiska sa 3 ikinasang drug operation sa Bataan. Ang mga nadakip ay nihanda na ang isa sa pakakulang kaso sa Provincial Prosecutor Office ngayong Miyerkules. Dani ko bilang RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan po naman sa Pampanga. Matapos sirangin bilang adopted son ng Alfonso Cavite, personal na binisita ni Senator Bongo ang Super Health Center ng nasabing bayan. Hinirang sigo na adopted son ng Alfonso sa bisa ng Sangguniang Bayan Resolution No. 110 dahil sa kanyang pagsiservisyo at pagmamalasakit sa mga kababayan na nangangailangan sa naturang lugar. Ito'y bahagi ng pasasalamat na mga taga-Alfonso kay Senator Go sa malaking naitulong nito lalo na sa pagpapalawak ng healthcare service at mga infrastruktura na makatutulong sa pagunlad ng nasabing bayan. Todo pasasalamat din si Alfonso Mayor Randy Salamat kay Senator Go sa walang sawang suporta nito at kontribusyon sa munisipalidad lalong-lalo na noong panahon ng pandemya. Sinabi ni Mayor Salamat na matagal na niyang kaibigan ang senador at hindi siya ang lumalapit at itong kusang lumalapit para tulungan ang mga residente ng Alfonso. Sinabi pa na alkalde, bukod sa Malasakit Center, tumanggap din ang posibilidad ng guarantee letter para naman sa mga may sakit bukod pa sa tulong nito noong sumabog ang Taal Volcano. Isang graduate naman ang pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM ang nangibabaw sa August 2024 Computer-Based Psychology Licensure Examination. Sa resultang inilabas ng Professional Regulation Commission, nangibabaw sa 373 examinees si Anperni Carl Ricamora Cuenca sa percentage rating na 88.4. Mula ito sa kabuuang 448 psychology graduates na sumabak sa examination, isinagawa sa National Capital Region at Davao Region. Pasok naman bilang top performing school ang De La Salle University Manila pati ng Ateneo de Manila University patapos parehong makakuha ng 100% na passing rate. Itong iba pang pasok din sa top 10. Bukod po kay Cuenca, wala sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sumusunod naman si Patricia Coliflores Villaseñor ng De La Salle University, Giselle Abrigo Caceres ng De La Salle University Manila, si Blanche Marie Mateo Abellana ng University of San Carlos, Gia Micaela Villarica Umali ng De La Salle University, pang-apat. Nasa P-place naman si Angelu Porto Orquia ng Ateneo de Davao University.
Cristina Marie Isabel Ocampo Cruz ng Ateneo de Manila University. Number 7 naman si Joanna Yuan Chua ng Ateneo de Manila. Maria Jolina Santos Diaz ng Ateneo. Alicia Marie San Pablo Darjuan ng De La Salle at ang kasama sa top 10 si Clifford Paul Asen Andawi naman mula sa De La Salle University, Manila. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Formal lang naghain ang panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Kaugnay ito ng pagpapakawala ng players ng China sa China's People's Liberation Army Air Force sa daraanan ng mga eroplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, malinaw na sakop ng Philippine airspace ang lugar kung saan ginawa ng China ang panibago nitong agresibong hakbang habang nagsasagawa ng routine maritime patrol ang Philippine Air Force. Samantala nilinaw naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi na makakaapekto ang panibagong protesta sa umiiral ng kasunduan sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Trumipli naman ang dami ng military vessel ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, na-monitor nila ang 9 na barko ng People's Liberation Army Navy o PLAN na dati 3 lang. Aba! Batay sa monitoring, 3 sa mga barko ay nasa vicinity ng Iskoda o Sabina Shoal, 2 naman ang nasa area ng Pag-asa Island at tig-isa sa Ayungin Shoal, Likas Island, Patag Island at Delk Pilar o Irukis Reef. Nadagdagan din ang mga barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea kung saan 13 ang na-monitor naman ng Philippine Navy. Samantala, nabawasan naman ang dami ng maritime militia vessel mula 106 noong July 30 hanggang August 5, naging 68 na lamang mula August 6 hanggang August 12. Loko kayo ha. Oo. Talagang naghahamon. Magandang umaga, Pilipinas! Binueltahan ng isang kongresista ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro satsat ang mga miyembro ng binuong Quad Committee sa usapin ng war on drugs ng nakaraang administrasyon, illegal na operasyon ng Pogo at extrajudicial killings. Parang parehas lang naman kami ni Presidente Duterte. Puro kami salita. Yan po naman ay galing po kay Taguig Representative Amparo Maria Pami Zamora nang ito'y humarap sa isang press conference. Sabi po ni Congresswoman Zamora, bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag kaugnay ng sinabi ni dating Pangulong Digong sa kanyang podcast kung saan tinalakay nito ang pagkakaugnay ng kanyang advisor na si Michael Yang sa importation ng illegal drugs at illegal na operasyon ng Pogo. Sinabi ng dating Pangulo na ang kongresista ay puro daldal ng daldal, wala namang nangyayari. Itinanggi naman ni PBA Party List Representative Margarita Attorney Mix Nograles ang akusasyon ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque, isang host na ng podcast, na ang mga mambabatas ang nag-uugnay kay Duterte sa mga iligal na aktibidad niyang. Pinabulanan din ni Zamora na ang mga kongresista ang nag-uugnay kay Duterte, kundi ang nag-uugnay dito ay ang mga lumabas na ebidensya. Ang Quad Committee ay binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Human Rights at Committee on Accounts. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa kasama natin. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon nga po, wala naman tayong low pressure area o bagyo man sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At southwest monsoon po or hanging habagat pa rin ang makakaapekto, particular na sa may area ng kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-init at pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din sa Batanes kasama ang Babuyan Island. Samantala dito sa Kamaynilan at lalo na po para mamaya sa magiging motorcade po ng mga Olympians natin, in-expect po natin medyo mainit pa rin sa tanghali habang may chance pa rin ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Ito rin po ang mararanasan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Wala po tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalaw ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Hanggang weekend, Sir Angel, in-expect natin generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa. May maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo hanggang weekend. So yan po, sir, ang magiging lagay ng ating panahon. Nabanggit mo ba kung may nakataas na gale warning? Opo, nabanggit ko po. Okay. Wala po tayong nakataas na gale warning ngayon. Thank you, Kaobet. Okay po, salamat po. Si Obet Badrina mula sa Pag-asa.
Maganda umaga, Pilipinas! At kung ano man po ang malakad natin ngayong araw, magdaon po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung makamay dahil meron po yang moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 18 makalipas ang alas 5. Uyang Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mahigpit ang bili ng Philippine National Police sa mga magulang i-monitor ang paggamit ng social media ng inyong mga anak. Kasunod dito ng insidente noong August 4 kung saan 3 magkakapatid na menor de edad ang nasangkot sa sensitibong video na in-upload sa TikTok. Batay sa report, kinuna ng 8 taong gulang na batang lalaki ang kanyang 7 taong gulang na kapatid na babae, kung saan kitang-kita ang kanyang pribadong bahagi habang nanunood ang kanilang 3 taong gulang na kapatid. Ginamit nilang pagkuha ng video ang cellphone ng kanilang nanay na hindi namalayan ng mga magulang. At saka in-upload sa TikTok ang video gamit naman ang account ng kanilang panganay na kapatid. Dito na inalerto ng TikTok ang National Center for Missing and Exploited Children sa tulong ng Department of Justice Cybercrime Office, kaya natanggal ang video sa social media platform. Ayon sa spokesperson ng Cybercrime Group, Lieutenant Tualen May Arancillo, kanilang pinuntahan at nirescue ang mga bata, ngunit lumabas na walang alam ang kanilang mga magulang sa ginawa ng mga paslit. Pinag-aaralan ngayon kung posible bang makasuhan ng mga magulang ng mga bata dahil sa nangyaring kapabayaan. Walang nakikitang mali ang mga kongresista sa naging pahayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, gayon din ni Solicitor General Menardo Guevara, kaugnay ng posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito tutulungan o pipigilan ang International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa mga kaso ng extrajudicial killings at war on drugs ng Duterte administration. Ito ang sinabi ng mga miyembro ng Young Guns ng Kamara na sinatagig Representative Amparo Maria Pami Zamora, PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Rods Gutierrez at Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario. Sa isang privilege speech na niliksa ni Senador Bato de la Rosa, ang Department of Justice at ang SOLGEN sa magkahiwalay nitong pahayag na hindi pipigilan ng ICC prosecutors na mag-imbestiga kay dating Pangulong Duterte at sa Senador sa kanilang kinakaharap na crimes against humanity complaint. Kinestyon din naman ni Nograles kung bakit naaalarma si De La Rosa, gayong una ng sinabi ng Senador na hindi siya natatakot sa ICC. Maaari umanong maging unconstitutional ang panukala ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte na isa ilalim sa mandatory random drug testing ang mga elected at mga appointed official ng gobyerno. Idiniin ni House Deputy Leader Margarita Attorney Migs Nograles ang kahalagahan na matiyak ng na constitutional ang isang panukala at walang personal na motibo sa pagsusulong nito. Ayon kay Nograles na isang abogado, dati nang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang mandatory drug test para sa mga kandidatong tumatakbo sa halalan, kaya maaari umanong ma-question din ang constitutionality ng panukala ni Kong Polong. Sinabi pa ni Nograles na hindi dapat nakatuon lamang ang panukala sa isang individual at kung ipatutupad ito ay para sa lahat. Inaalalahanan naman ng isang mambabatas mula sa Mindanao, si Vice President Sara Duterte, na bilang isang mataas na opisyal ng pamahalaan, dapat ding maging huwaran ito at maging mabuting halimbawa sa iba at huwag ipakalat ang kultura ng paninisi. Ayon ito kay Zamboanga del Norte 2nd District Representative Glona Labad-Labad, ang chairperson ng House Committee on Interparliamentary Relations and Diplomacy. Sa halip daw na manisi, tumulong na lamang na maghanap ng solusyon sa mga problema ang kinakaharap ng bansa.
Nauna rito, pinuna ni Duterte ang pagkabigo na mapangasiwaan ng mahusay Anti-Department of Education upang mapataas ang antas ng edukasyon, mapabuti ang kalagayan ng mga guro sa pampublikong paaralan, maipamahagi ang mga libro at kagamitan na binili ng gobyerno, ma-update ang kurikulum at mapataas ang antas ng critical thinking ng mga estudyante. Ayon kay Labad-Labad, nangangailangan ng mga epektibong pamamaraan at pagtutulungan upang makapagpatupad ng reforma sa sektor ng edukasyon. Mga isda shellfish na mula naman sa lalawikang apektado ng oil spill, ligtas kainin, maliban lamang yung nagagaling po sa Cavite. Ayon po ito sa BIPAR. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa Arishpay. Bal? Ligtas na nga ang kainin ng mga isda shellfish at iba pang mga lamang dagat sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Navotas, Manila, Parañaque, Las Piñas at Batangas. Ito ang inihayag ngayon ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIPAR kasunod ng on-ground monitoring at sensory evaluation na kanilang isinagawa. Batay sa DA Bulletin o DA BIPAR Bulletin number 4, wala ng oil at grease contamination na nakita sa laman dagat na nahuli sa nabanggit na mga lalawigan. Pero tanging ang mga isda at mga shellfish na huli sa Cavite ang hindi paligtas na kainin dahil sa potential na contamination. Una nang naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda sa ilang mga lalawigan sa bansa dahil sa oil spill mula sa lumubog na motor tanker dahilan para magatid ng tulong ang gobyerno sa nabanggit na sektor sa pamamagitan ng DSWD, DABFAR at ilan pang mga ahensya. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Samantala, hinihinalang sangkot naman sa oil smuggling ang lumubog na motor tanker Jason Bradley na una namang nagdulot ng oil spill sa Bataan. Sa isang ambush interview, pinahayag ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na meron palang seizure order mula sa Bureau of Customs ang naturang tanker para sa kasong oil smuggling. Batay daw sa pagberipika ng National Bureau of Investigation sa kanilang hawak na records ng naturang barko. Maliban pa sa Bradley, pinagsususpetsahan din na pati yung MV Mirola na kamakailan ay nagdulot din ng oil spill ay sangkot din sa ilegal na aktibidad. Iniimbestigahan ito ngayon ng Department of Justice matapos madiskubring hindi rehistrado ang dalawang tanker at naglayag ng muli ang mga ito ng walang clearance mula sa Philippine Coast Guard. Samantala, alas 5:30 na po ang oras sa buong kapuluan. Nagpahayag naman ang buong suportang isang miyembro ng Young Guns ang Kamara de Representantes sa hakbang ng Department of Foreign Affairs sa maghain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng pangaharas sa eroplano ng Philippine Air Force. Sinabi ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na 100% itong sinusuportahan ang aksyon ng TFA. Noong August 8, dalawang fighter fighter jet ng People's Liberation Army Air Force ang nagsagwa ng dangerous at provocative action sa maiplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ginamitan pa ng mga fighter jet ng flare ang eroplano o dun sa daraanan ng eroplano ng Philippine Air Force. Sabi po ni Gutierrez na handa si Speaker Martin Romualdez na suportahan ang Armed Forces of the Philippines, gayon din ang Philippine Coast Guard upang mapalakas pa ang kakayahan nito na maproteksyonan ang ating teritoryo at exclusive economic zone. Hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa kahit papalayasin ang mga pogo sa bansa. Deklarasyon naman ito ni Finance Secretary Ralph Recto sa isinagawang briefing ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC sa Senado. Ayon kay Recto, napakaliit lamang ang kita ng gobyerno mula sa mga pogo kaya't hindi na nila isinama sa projection para sa taong 2025. Paliwanag ni Recto, sa pangmatagalang panahon, mas makabubuti para sa lahat na ipagbawal na ang mga pogo. May I know if the revenue from POGO has been included in the projected revenue collections for 2025 or tinanggal na po natin yun? We never considered the revenue of POGO. Maliit lang ang revenue ng POGO. So, maliwanag yung isinabi ni hindi natin ini-input yung revenue sa POGO at maski na iban ang POGO, legal, illegal, whatever, ay wala pong impact sa ating ekonomiya. May we hear that directly from the DOF Secretary? That is correct. Kung meron man, napakaliit ng impact. But I think in the long run, it will be better for us.
Yes, definitely. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, para ho sa mga nagbabalak na bumuwi ng Pilipinas, sa mga suki natin dyan sa abroad, na pag-uwi ho ninyo, mag-order na naman ho siguro ng locally made na tsokolate, yung tangerine chocolate. Kasing sarap din ho ito ng imported. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helenta, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, yung pong ating mga magsasaka, meron na ho silang sariling brand ng tsokolate. Ang tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na pwede nyo i-check sa tangerine-chocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya talaga yan 100% gawang lokal. Pero taste and looks global. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangkilikin natin ang tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga nga pala kay Ma'am Naida Amping dyan po sa Maynila. 5:39 ang oras sa buong kapuluan. Pwede na tayo mag-take ng Ultamayo. Anytime, pwede naman i-take ang Ultamayo, pero 2 kapsula po ang nire-recommenda ng mga dalokhasan, ng mga doktor, bago daw po matulog para ma-achieve ho natin ang full benefits po ng Ultamayo. Ano bang Ultamayo? Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Inaral po yan sa mahabang clinical trial ng mga Hapon. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po yan kwentong kutsero ha. Yan po ay batay ho sa pag-aaral at clinical trial na ginawa po dyan po sa Japan. Ang ginagawa po ng Ultamayo pagpasok po sa ating katawan ay ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kung kaya't itinataboy nito ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nagkakaroon tayo ng magandang tulog para magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Siyempre, habang tayo po ay natutulog, gumaganda din, pagka magandang tulog, maganda din ang mood kinabukasan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Teoxys Health Ventures. Kung meron pa kayong mga katanungan, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultamayo po ay halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktora. Huwag nating kalimutan, ang Ultamayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit 1 linggo matapos italaga, pinatututukan ni Senator Amy Marcos kay DTI Acting Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque ang investment at trade promotion. Ayon sa Presidential Sister, dapat magkaroon ng malawakang inisyatiba ang DTI dahil kulang na kulang ang free trade agreements ng bansa. Uncompetitive din anya ang Pilipinas kaya't madalas na umaatras o ayaw magbukas ng negosyo ang mga dayuhang mamumuhunan. Binanggit ni Senator Marcos na hindi ginaganahan ang mga dayuhang mamumuhunan dahil bukod sa pinahihirapan sila ng proseso ng gobyerno, lalong-lalo na ho sa mga lokal na pamahalaan. Kulang ang alok sa kanila ng mga insentibo. Nais din ng Senadora na tutukan ni Roque ang pagpapalakas at suporta sa micro, small and medium enterprises. Kailangan niya ang agresibong suporta sa mga MSMEs at unahin ang mga ito sa listahan ng pauutangin ng kapital. Ganyan din ang sektor ng mga magsasaka. Sinabi pa ni Senator Amy Marcos na ipaprioridad ang Rural Labor Force sa pagsasanay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at tutulungan din sila sa research and development. Dapat din pati sa marketing, promotion at advertising. Halos 700,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska naman sa Cabanatuan City. May 2 arestado. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Arestado ang 2 katao kabilang ng isang online seller na babae sa ikinasang anti-drug operation ng pinagsanib na pwersa ng Cabanatuan City Anti-Drug Operatives at ng Provincial Police Office Drug Enforcement Unit. Nangyari ito sa Rizal Street sa Barangay Riz de Liz, Cabanatuan City. Aabot ng halos na 700,000 pisong shabu sa street value nito at kinilala ang mga naaresto na sina alias Jam 38
years old, isang street vendor, at may alias Nozel na 41 years old na babaeng online seller na pawang residente naman ng Cabanatuan City. Tumitimbang ng nasa 130 grams. Sa report na nakarating sa tanggapan ni OIC Regional Director ng Region 3 na si Brigadier General Benjamin Sembrano, sa ngayon hawak na ng pulisya ang mga naturang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Pinuri naman ni Provincial Director Colonel Richard Caballero ang matagumpay na operasyon. Para sa DZRH, ito si RH25, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Kamati sa Pasay at Paranaque. Naku, bagsak presyo. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Nagsimula nang bumagsak yung presyo ng kamatis sa mga palengke matapos sumipa ng husto noong Hunyo dito sa Maricaban Public Market sa Pasay. Mabibili na lang sa 90 pesos ang kada kilo ng kamatis mula sa 220 pesos noon. Ayon sa mga nakapanayam nating vendor, 1,200 piso na lang yung hango nila sa Victoria kada kahon ng kamatis mula sa dating 3,000 piso. Naglalaro naman sa 120 hanggang 140 pesos yung bentahan ng kamatis sa San Antonio Valley 1 Public Market sa Paranaque City. Sabi ng mga nagtitinda, posibleng lumagapak pa sa 55 pesos ang kada kilo ng kamatis dahil sobra-sobra yung supply ngayon sa mga lalawigan. Sa bilang na sa Nueva Vizcaya, nabagsak na sa 10 hanggang 35 pesos yung kada kilo ng kamatis, habang 40 hanggang 50 pesos naman doon sa Bagsakan Market sa Pangasinan. Nakikipag-ugnayan na raw itong Department of Agriculture sa kanilang Regional Field Officer sa Cordillera Administrative Region. Gayon din sa Cagayan Valley, kaugnay ng oversupply at pinag-aaralang ibagsak ito sa mga Kadiwa Center o di kaya idalhin dito sa National Capital Region. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, trabaho party list kontra sa pagbabawas ng non-working holidays. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Naniniwala ang trabaho party list na dapat panatilihin ang mga kasalukuyang non-working holiday ng bansa bilang pagkilala sa mga manggagawang Pilipino, lalo na ng mga tinatawag na rank-and-file employees. Lubusan umanong maapektuhan ang kalagayan ng mga manggagawa kung babawasan ang mga non-working holiday, kaya't iginiit ni Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, na kontra sila sa panukala rito. Ayon kay Attorney Javier, ang pagtamasa ng holiday o pagkakaroon ng premium pay kung papasok ng holiday ay binipisyong nakareserba para sa mga ordinaryong manggagawa. Giit niya, nagsisilbing daan ng mga holidays upang makapagpahinga o makasahod man lamang na may dagdag premium ang mga manggagawa para sa kanilang mga pamilya. Ipinaalala ng trabaho party list na napalalakas ng holidays ang lokal na turismo dahil naengganyo ang mga manggagawang tangkilikin ang mga bakasyunan sa bansa. Inihayag din ni Attorney Javier na maaaring magsilbing oportunidad ang mga holiday para sa mga kumpanya upang mag-inventaryo, mag-general cleaning o maintenance ng kanilang mga pasilidad. Mas marami pang dapat pagtuunan ng pansin bukod sa pagbawas ng holidays, gaya na lamang umano ng mga hakbang upang palakasin ang ekonomiya, makapag-imbita ng mas maraming mamumuhunan, pagtitibay ng kakayahan ng mga manggagawang Pilipino o pagpapadali ng mga proseso para sa mga negosyante, mga bagay na isinusulong ng trabaho party list. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Binangonan, Rizal at mga kalapit na probinsya po ng Rizal. Puntahan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon in Binangonan, Rizal. Meron ho silang US model townhouse, yung Bianca, two-story house with balcony. Tapos 2 to 3 bedrooms ho ang pwedeng i-accommodate yan.
Pagbungad ho ninyo doon sa balcony ninyo, sasalubong sa inyo, nature, dyan po sa Binangon ng Rizal. Pwede yung avail ito through Pag-ibig Financing at 19,000 plus lamang o 19,000 plus pesos lamang monthly, 30 years to pay. Kaya ano pang iniintay po ninyo, tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ulitin natin 0917-719-7908. Nasa loob po ng township din po ang iba't ibang mga amenities. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, sa iba pang mga balita, teka muna, ayun, inilatag naman ng SM Group ng Pamilyang C ang kanilang investment sa pagsusulong ng sustainable at greener future para sa bansa. Ayon kay Jessica Bianca C., Lead Executive for Design, Innovation and Strategy ng SM Prime Holdings Incorporated at SM Development Corporation, sentro ng kanilang investment decisions ang environmental, social at governance factors. Saligan niya ito sa investments ng SM sa Sustainable Development Goals na pakikinabangan maski ng susunod na henerasyon. Idiniin itong batang si Jessica Bianca C. Natugon din ito sa mga inisyatiba ng sa mga paunang isyong pangkapaligiran kabilang ang climate change, pollution, deforestation, energy efficiency at waste management. Matatandang nagmula sa 25% ang kuryente ng SM noong nakarang taon sa renewable energy. At nakapag-recycle naman ito ng 14.2 million cubic meters ng tubig. Maayos din itong napapangasiwaan ang 165.7 million tons ng basura. 92.7 million tons dito ay na-dispose, 13% ang na-recycle, 5% naman ang na-compose. Tiniyak din ng SM Development Corporation na environmental friendly at sustainable, maging ang mega reclamation projects ng kumpanya sa Manila Bay na gumagamit ng makabago at makakalikasang teknolohiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo, eto pa rin na dagdag na kaalaman bago tayo maghanap buhay. Alam ba ninyo na ang paghuhugas pa ng prutas bago kumain ay hindi nakakaalis ng pesticide na nakakapit dito? Ayon po sa isang bagong pang-aaral, ang tanging paraan para lubusang maalis ang mga kemikal sa prutas ay sa pamamagitan ng pagbabalat lamang. Ayon sa ulat na nalathala sa American Chemical Society's journal, nadiskubreng tumatagos pala yung kemikal ng pesticide mula sa balat ng mansanas hanggang sa tinatawag na pulp layer. Kaya naman, may panganib daw ng pagkalunok ng pesticide mula sa mga prutas kung huhugasan lamang ito at hindi babalatan. Nako, paano yun? Yung ibang mga nutritional content ng prutas, nandun sa balat. Kaya sa karaniwang pagbabalat daw kasi, sapat na ito para maabot ang recommended na lalim sa tinatagos ng chemical sa prutas. Sa kabila nito, nilinaw ng may akda ng pag-aaral na hindi nila layong takutin ang publiko ukol dito, sa halip ay gusto lamang nilang magbigay ng patnubay at kung paano ito maiiwasan. Ayun, kaya dapat pala tinatalupan, hindi basta kinakain. Lalong-lalo na pagka-imported ho na mansanas. Pero kung yung locally grown ng mga mansanas dito sa atin, wala namang masyadong chemical na ginagamit yan. Maganda umaga, Pilipinas! 9 minuto na lamang bago po mag-aces ng umaga. Informasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay nako, ang tropa ni Sherwin Alparo nag-iikot dyan sa barangay 145, Bagong Baryo, Caloocan. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo at baka kayo ho ang matsyempohan ni Sherwin. Okay, pinapaalala nga pala natin, yung pong tatay po ni Direk Cora Losalia ng Channel 5, pumanaw na po. Direk Cora, nakikiramay po kami ha. Ang labi po ni Ginoong Mario A. Santos ay nandyan po sa St. Peter's Chapel sa EPSA Diversion Road, Awit, Cavite. Malapit lang daw po yan sa Phoenix Gas. Kaya nakikiramay tayo muli sa pamilya ni Direk Cora. Ay, magandang umaga naman kay Direk Ginger Katabwi ng Net25. Arestado naman ang 29 katao kabilang isang foreigner o ilang foreigners pala na sangkot sa iba't ibang scam sa Kawit, Cavite. Pinalakay na matuwa ng NBI ang pugad nito at naaresto ang 5 dayuhan, 3 dito Chinese, 2 Malaysian na nagpapatakbo ng scam hub. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kabilang sa operasyon ay ang romance scam, investment scam, crypto scam, impersonation scam at credential stuffing.
Nasamsam din ng NBI ang ilang electronic device, pre-registered SIM card, GCash account at marami pang iba. Iniilala rin ng NBI na bahagi ito ng illegal POGO operations na humiwalay lamang sa residential units. Aba, may winner na kagad si Sherwin Alparo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin! Yes, Kuya Angel, magandang umaga. At syempre magandang umaga rin sa mga naka-tune in ngayon sa Lizard Issues sa Barangay 145. Kung saan na-tsempohan natin itong isang residente rito na nilabas pa yung kanyang radyo. So yan, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Ako po si Francisco Esmeralda. Francisco Esmeralda. Yung radyo niya, Kuya Angel, ito sa likod. Nilabas na talaga para patunayan. Medyo masikip doon sa kanilang ikinita. Dito kami sa... Yan yung radyo. Radyo pa yata ni Andres Bonifacio yun, Oo, parang radyo patulong sinaunang panahon. Kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Ayan, maganda, sir. Sa Pilipinas. Sino pinakitignan mong announcer sa DZRH palagi tuwing umaga? Kada umaga po, sir, si Mr. Announcer Angelo Palmores po. Talaga naman, Angelo Palmones. Opo. Angel, ikaw ang paborito. Bigyan na natin ito ng 1,000 pesos. Maraming salamat po, Angelo. Sir Announcer Angel, maraming salamat po sa biyaya. At syempre meron pa kasama dahil tignan mo naman, makulimlim yung panahon. Meron kang DZRH umbrella. Maraming salamat po, Sir Angelo Palmones. Ayan. Sana makakatulong po ito sa pang-araw-araw namin kabuhayan lalo na ngayon sa panahon po ngayon, tag-ulan. Sherwin. Meron pang grocery bag mula sa DZRH. Yan. Maraming salamat po sa DZRH sa kapuhan po ng DZRH, lalo na po sa inyo, Sir Angelo. Sige po, ingat. Sherwin. Bagay po ito sa amin. Okay, Angel. Alam mo ba si Asek Cecil Bangka Santos, inggit na inggit dyan sa mga binibigyan mo ng payong. Sabi ni Asek Cecil, sana all. Sabi ko, malas mo, hindi ka matsyempohan ni Sherwin. Ipadala ka mo yung address at Angel, baka madaanan natin dyan. Malapit lang naman sila, nandun lang yata sila sa sa Maipugaw. Ay, mukhang magkakaroon sa rin yung doon. Anyway, Mang Kiko, congratulations ha. Thank you, Mang Kiko. Ingat po kayo. Opo. And approve. Maraming salamat palagi sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Sumutok lang sa DZRH. Baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas from ours. Number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin! At muli, maraming salamat po sa Public Attorney's Office. Ingat po kayo sa ating pong mga PAW lawyers lalong-lalo na kay Justice Persida Rueda Acosta. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa iniwang aral sa atin nito pong isang Nigerian writer at itong Nigerian writer ay teka nga pala, batiin ko pala ng magandang umaga ang mga taga DITC. Mukhang papalitan na daw si Secretary Ivan. Kasi ito daw po sanay na sanay sa ITIT, Iyatanan International Travel. Ang lupit sa kanya daw lahat ang international travel. Anyway, ang ating quote of the day ay the greatest threat to freedom is the absence of criticism. Yan po ay hango sa iniwang aral po ni Wole Soyinka. Akinwande Oluwole Babatunde Soyinka. Isa pong Nigerian essayist. Tama nga naman. Pagka wala na hong kritisismo, nawawalan ho ng silbi ang kalayaan. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 at ACS Balita susunod na. Maganda umaga, Pilipinas!